Magandang gabi po sa inyong lahat. So ito, ngayon po pala ay araw ng Lunes, November 11, 2024. So ito po, meron po nagpadala sa atin ng panel gauge. Ito po ay pinalalamove na lang, no? So shoutout po kay Boss Romy Huy. Okay, si Romy po ay taga-province po. So ito po ay galing Taguig. So tingin ko po ito yung binaklas tapos ship po doon sa kamag-anak niya. Tapos pinalalamove na lang po ito sa atin. So ito po ay panel gauge ng Innova. Ang issue po nito ay yung kung kanyang gas. No, ano siya, nasa 1/4 yung needle niya. Pero yung pong laman ng mismong tanke niya wala na. Kaya ubos na. Kaya ang nangyayari po, bigla-bigla na lang tumitirik yung sasakyan without knowing na meron palang problema yung gauge. Kala nila meron pa po gas. Okay, so ito po yan. Okay. Yan. So ito po siya. Okay. So inspecting po muna natin. Pinakita ko ulit po kasi kung paano baklasin siya. So yan. So far wala naman pong any damage. So try. Ito mukhang wala pong ano siya screw. Natanggal na po yung screw. So tingin ko po ito. Hindi ko po alam. Pero malamang po binaklas na po ito yan. In-inspect siguro nung makita na medyo mahirap po yung problema niya. So hindi na po siguro dinuloy. So okay, bubuksan po muna natin ito, no? So tanggalin lang po natin itong mga cover. Naka-clip lang po siya. Okay. Then, yun, meron po tayo nakitang crack yun sa ano, no? Crack dito sa plastic. Pero maliit lang naman, hindi naman ganun kalaki. Ito po. So, yan. Ito. Yan. Palit lang naman siya, hindi rin halata. Huwag lang gagapang ito pag ano. Okay. Siguro yun, katagalan na lang din. Ganun po natin ito. Okay. Yan. Oo nga, mukhang binaklas na nga. Binaklas na nga ito kasi nakaangat po yung mga needle niya. Okay. Ito nakaangat siya. Yan. Tanggalin na po natin, no? Yan. Pwede nyo pong tanggalin ito ng kamay lang or gamit kayo ng pry tool. Ay. Kasi nakaangat naman po siya, kaya ang ginawa ko na lang po, ano na lang po, kaya naman po ng kamay yan. Pag hindi kaya, gamit na kayo ng pry tool. So, kailangan ko nang gumamit kasi matigas na itong area na ito. So, post ko muna yung video ko muna. Magandang gabi po. Ito, nabaklas na po natin, no? So, okay. Ang issue po nito ay, gaya na banggit ko, yung kanyang gas nasa 1/4 or nasa medyo mababa na, pero wala nang laman yung tangke. So, kung mapapansin ninyo, meron tayong nakikita. Itong area na ito, no? Medyo sunog na. So, ito yung papalitan natin. Tapos, na-observe din po natin na yung mga ilaw niya, medyo maitim na po. Medyo malabo na po yan. Okay, so, kinuha ko po yung ano ng ating customer na kung gusto niya isabay na para isang palitan na lang, no? So, buti pumayag naman po na isabay na rin po para at least isang gawaan na, kasi kung makikita po natin yan, talagang maitim na po yung, ayun na yung gitna. So, tuldok na lang po yung kanyang mga ilaw. Okay, so isasabay na po natin yan. Okay, so i-repair ko muna din, balikan po kayo after na. Okay na po ito mga kaibigan. So nagawa na po natin. So napagtan na po natin itong mga piyesang ito. So, bagong palit na po yan. Ito po yung mga sinabay natin. Pati po yung LED sinabay na natin. No? So papaganayin po muna natin yung LED niya para makita niyo yung gano'ng kaliwanag na. So i-post ko muna po dahil doon po natin i-test siya. So ito na po, no. Subukan na po natin pailawin. Okay. Ayun, okay. Ayun, liwanag, oh.
Ayan, ang liwanag niya. Ganyan pong kaliwanag yan. So, nirekta ko lang po yung supply para makita nyo kung gaano kaliwanag na yung ilaw niya. Okay. So, ayan. Okay na po yan. No? Okay na po ito mga kaibigan. So, na-test na po natin yung LED. Kaso nga lang, yung pagpapagana po ng gauge, doon na po siya sa mismong sasakyan kasi marami pong mga connection ito na limited lang po kasi yung ano natin, yung ating tawag dito, supply. So, kaya yung mga ganitong cases po, lalo na yung pagka kinect po yung mga RPM at lalo na yung gas, doon na po yung sa sasakyan kasi may combination po siya ng flow current. So, at least makikita niyo na po. Pero ito 100% sure na po na okay na po siya. So, ikabit na po natin siya sa ito sa case. So, bago po natin siya ikabit, okay, so linisin po muna natin siya, no? Lalo na yung mga gustong mag-try, mag-DIY. Pero make sure lang na mayroon kayong sapat na kaalaman kasi medyo mahal din kasi ito eh. Nasa 20,000 to kapag nagka-problema at nasira at hindi na kayang gawin. Meron mga ganun na cases eh. So talagang wala, palitin na talaga. Okay. So yan, linisin lang po natin yan. Tapos, yung LCD. Okay. Tapos ito. Okay, tapos yung screw niyan, dalawa lang naman yung screw niyan, no? Kaya, hindi siya mahirap. Ayan. Okay. Ito natin yung screw. So, dapat po nililinis mo muna siya, no, bago nyo siya i-assemble para at least kasi bihira naman po ito na mabuksan. Kaya pagka binaklas po ninyo, sinagalay niyo na po yung paglinis. Harap at likod, yan. Okay. Tapos kabit na po ito. Yan. Okay. Okay. Yan. Then, ikabit niya na po itong needle. Okay. Okay. Itong malaki sa gitna. Okay. Yan. Tapos itong maliit. Ito lang. Okay. Tapos, lagay nyo sa 0. Tapos paikutin nyo lang. Check nyo kung may nasayad. Kung may nasayad, ikutin nyo po muna, no? Tapos ito. Okay. Letter C. Tapos ito. Letter B. Yan. Okay. Yan. Dito na siya. Okay. Good. Sentro lang natin ang maayos. Yan. Okay. Then, ito. Basa na rin natin ito, no? Okay. So, tapos kabit ninyo. Yan. Lagay ko na lang sa sentro, no? Para pagka sa gitna, para pag pinabit sa sasakyan, mag-calibrate po siya. Tapos ito, yan na natin. Lagyan natin ng acrylic thinner. Para makita niyo po kung paano natin pinoproseso at paano natin nililinis. Okay. Para sigurado po na bago ikabit siya,
Makintab, walang dumi. Okay. Ayan. Linisin niyo po itong loob, lalo na kasi ito, bihira itong nalilinis hindi siya accessible. Okay. Ayan. Pero madali lang naman po magbaklas nito. Hindi ko kayo mahirapan yan. Ayan, pintab na. Okay. Ganda. Kabitin na. Yan, okay na po ito. Pwede na po itong ship bukas at ma-test doon sa sasakyan po. Yan. Para po pumasok. Yan, okay. Good, yan. Sir Romy Uy, so from Tacloban. Taga Tacloban po pala si Romy, no? Kasi taga ano siya, pinaship niya lang po via Lalamove dahil meron po siya yata kaibigan dito sa Taguig. Parang ganun nga po. So, ito po, pwede na po itong ipalalamove din bukas. Ayan. So, muli, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong tiwala at suporta. So, yung aking pong details na kung saan po ako nagsiservice at cellphone number, nandun po sa bawat description ng vlog ko. Check nyo na lang po doon. Muli, magandang gabi at maraming salamat.